To deliver the Word of God, let's welcome our senior pastor, Pastor Nonon Orhaleza. Let's pray. Lord, we thank you for this time that you have given to us. We open our hearts and minds to receive your words. Anoint the words that we're going to hear, Lord, today. In Jesus' name, amen. Atong topic is entitled, Hard Work is the Cure for Hard Life. Isa may ganaag nindot nga kinabuhi. So ang key ni ana is hard work or ang tambal sa kalisod kakugi. Kung gusto ka og malipayon, adunay breakthrough nga life, mauswagon, adunay kalinaw, ang sekreto ana is kakugi. Alright, no? So ang atong topic karon is hard work. So kung atong pasidunggan si Lord sa atong mga bahande, no, sa tanan nga mga first fruits nato, mga special nga mga offering, the best of the best nato nga mga giving, ang himuon ni Lord, iyang panalanginan ang atong mga bodega. No, dili lang atong bodega, ang atong mga vats, no, mga negosyo, the work of your hands, panalanginan ni Lord. Adunay requirement, na condition sa panalangin sa Ginoo. Una, imo siyang i-honor. I-honor nimo siya sa imong paghatag sa imong first fruits, para na i-blessing ang imong ginahimo sa imong mga kamot, no? Sa imong work of your hands. Panalanginan niya. Another thing is that para na i-blessing, mang first fruit ka, ikaduha, magnegosyo ka, or nakay ginahimo sa imong mga kamot, nagkugi ka. Kanang work of your hands, nagisgot ta sa imong trabaho. Ang trabaho, dili na siya tunglo, no? Mga natong hisgutan karon nga gi-create sa Ginoo, so wala pa ang sala, i-create na niya nga ang tao magtrabaho. Ang tao magkalisod tungod kay wala siya nagtrabaho ug sakto. So una sa tanan, productive living demands hard work. So ang mapungahon, mauswagon, productive nga life, nagkinahanglan siya og kakugi, hard work. Walay tao nga tinuod nga mauswagon, walay tao nga tinuod nga ni asinso, sustainable nga success, perpetual nga wealth nga iyang naaptan kung wala siya nagkugi. Maski asa nga field, no, even dili lang sa business, even sa ministry as well as sa sports, atong makita nga katong na champion, dili katong wala nagpractice, wala nagpay the price. Amen? Even sa sports, ang ni-excel, katong yung grabe mo bayad sa price, sa preparation. So, productive living demands hard work. Gitudlo nila ako, no, labi na sa katong nag-first fruit na, mo na itong trabahoon, na may supernatural nga mga harvest ni Lord, pero mo na ang iyang wisdom nga gihatag sa ato, nga radical giver ta, pero hard worker ta. So, kung ay hard worker din sa butuan, ikaw na, trabaho gikan sa imong work, sa imong mind, creativity, pagplano, at the same time sa imong pagtrabaho sa physical nga work. Yun. So, una sa tanan, ang pag-uswag, progress, no, or productive living, nagkinahanglan siya o nagdemand siya og hard work. No? So, tanan nga mga na-excel sa lain-lain nga mga fields, mga hard worker na sila nga mga tao. Ikaduha, hard work is not a curse on humanity. It existed long before the fall of man. No, just what I've said. Wala pa ang sala, gi-design na ni Lord nga ang tao magtrabaho. That's the reason nga iyang gi-create ang tao para nga mag-cultivate, mag-atiman, mag-tend. Genesis 2 verse 15, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. Wala pa man ang sin, gihimo na ni Lord ang tao nga mag-work siya, magtrabaho siya. And iyang i-take care ang garden. Ang work, dili siya tunglo kung asapta nimo nga ang tinuod nga work. Ang work sa unang panahon or sa tinuod nga design or meaning sa work, mo na ang imong pagmapungahon or pagka-productive. So, dili tanan work siya nga tinuod. Ang tinuod nga work, kanang mahimo kang productive. So, kung imong work walay bunga, dili na siya God's design nga work. Employment ra siya. Pero ang tinuod nga work, kanang productive ka, nagnegosyo ka, or supra or more than enough ang imong reward sa imong trabaho. Nahimo na siyang employment during the industrial age. Na natukod na ang mga dagko nga mga kompanya. So ang mga tao
gihimo nag mga employees. Diya nahimo nga ang work nahimo ng toil nga maghago ka. Then pagkahuman nimo gago, gamay na lang ang imong abot no or ang imong salary. So dili na mo design ni Lord. Ang design ni Lord, the work of your hands, more than enough. Amen. Kay panalanginan niya mo brim over. So sa imong trabaho nga 8 to 5 nga trabaho, dili man na mo overflow. Kay fix man na siya. Ang tinuod nga work of your hands, naka-design siya nga mo overflow. Letter C, God created work as part of His design for the world. Eden was not a playground but a place of work. So ang Eden, although paradise lang meaning sa Eden, but it's a place of work. Nga nindot na siya kayo, i-design ni Lord ang Garden of Eden, pero gibutang niya si Adam and Eve para nga mag-cultivate, especially kang Adam, para the more pag siya nga munindot, kay magtrabaho man siya. Kaya ang trabaho, gidesign niya nga fulfilling work, nga activity. Gidesign na ni Lord nga, malipayon ka ba? Gidesign na ni Lord nga magtrabaho ta, pero at the same time, adunay fulfillment. Kaya makapanindot siya sa Garden of Eden. The more siya mahimong nindot. Letter D, hard work is God's antidote against fruitless and unproductive lifestyle. Ang pagkugi, mo ni tambal antidote, God's antidote against fruitless. So kung naay fruitlessness nga makita nimo sa imong work, sa imong ministry, 12 years na ka, sa Ginoo, wag yapon kay 12. So ang tambala na, kugi pa more. Grabe na nimong trabaho, wag yapon kaniabot og 6 digits. Ang tambala na, kugi pa more. Kugi og tuon, kugi og apply sa imong nitun-an, and then imong makuha ang imong tinguha or design ni Lord nga mahimo kang productive. Ang tao nga nagbunga, nagkugi na siya. Ang pagkugi dili lang ang actual nga work, ang pagkugi mo na ang pagtuon, paggamit sa panguna-una, uga pag-apply sa wisdom para makuha ang gitinguha nga gusto niya nga makapot. So nganong mag-hard work man? Number 1, God is still working actively today. Anong kinahanglan ta nga mag-hard work? Ang Dios mismo nagatrabaho. Muna nga di pwede nga dili ta mo trabaho. So gusto ka nga mo-grow ang imong cell group, trabahoon nimo. Kung gusto ka makumpleto nimo imong 12, imong trabahoon. Kung gusto ka nga mo 144 ang imong mga disciples, trabahoon nimo. So dili na siya madaog una-una nimo. Imo ginang trabahoon sa una-una, ikaduha, i-apply siya. Hangtod nga makuha nimo. Amen? Tanan butang, pwede nimo mahimo. Kung gusto nimo himuon. Kung imong himuon. Kung gusto ka nga mudato ka. Kung gusto ka nga mag 7-digit monthly, maka 7-digit ka kung imong himuon. Planuhan o trabahoon. Nganong kinahanglan ta nga mag-hard work, una sa tanan, ang Diyos mismo nagtrabaho. Hangtod karon nagtrabaho siya. John 5 verse 17, but Jesus answered them, my Father has been working until now, and I have been working. God the Father nagatrabaho, si Jesus nagtrabaho pod. Even karon nagtrabaho si Lord. Number 2, Jesus Christ the pattern Son works. John 9:4, I must work the works of Him who sent me. Akong trabahoon, ang trabaho nga gipiyal or gi-assign kanako who sent me sa Father while it is day. The night is coming when no one can work. So imong trabahoon. Trabahoon o tarong. Just like si Jesus, ang trabaho nga gihatag sa iya sa Amahan, pagluwas sa tao, magpakamatay sa cross. Mo na iyang trabaho. So, intentional siya nga iyang himuon ang iyang trabaho nga assignment. Mo na nga, tungod kay intentional siya, gitrabaho niya, nangaluwas tang tanan, nga nidawat kang Ginoong Jesus. So, kung imong trabahoon o tarong, ma-fulfill nimo imong assignment. Amen? Mahimo kang malampuson. The third, hard work is a divine command. Ang pagkugi, pagka-diligent, command na sa Ginoo. Yan ang mando sa atong tanan. Nga magkugi ta. Focus ka sa imong assignment o magtrabaho ka. Just as we instructed you before, then people who are not believers will respect the way you live. So kung kugian ka, meaning wala ka nagkasalik sa uban nga mga tao, and you will not need to depend on others, then the people will respect you, mga unbelievers. Mo respeto sa imo kay kugihan man ka. Sa imong pagkakugihan, mibunga ka. Dili ka kugihan maglakaw-lakaw, kugihan magsuri-suroy, kugihan ka nga
nagatrabaho, nga mahimo kang productive. Kung productive ka nga person, meaning wala ka nagsalig sa ubang tao, wala ka nagsalig sa imong mga ginikanan or kinsa nga mga tao, ang mga tao mo respeto sa imo, especially mga unbelievers. So mandate na sa Ginoo or command na ni Lord nga tanan tao mo trabaho para nga dili ka dependent sa ubang tao. So kung ato nang himuon nga mahimo tang productive, mahimo tang person of value nga mga tao magarespeto sa ato. Amen? Why hard work? Number 4, hard work is God's covenant for His blessing. So ang hard work, part na sa details sa covenant nga ato ng part ang hard work. Kay ang covenant, sa ganitong covenant, kasabutan. Kasabutan ba? Nga kung imong tumanon ang atong kasabutan, padalanginan ta ka, mo na yung Lord sa covenant. Ang covenant, kasabutan sa duha ka tao, or sa tao o sa Dios. Nga kung ang detalye sa covenant nga gihatag ni Lord, tumanon sa tao, tumanon pod ni Lord ang iyang part. Ningon man siya, panalanginan nako tanan trabaho sa imong kamot. I will bless the work of your hands. I-bless ka ni Lord kung mag-offering ka sa imong first fruits, sa imong tithes. I-bless ka niya, pero i-bless niya ang imong trabaho. No? So kung wa kay trabaho, maglisod ugtog pa ang blessing, kaya ang address sa blessing, imo mang trabaho o negosyo. So pag first fruit mo, ang nagtrabaho, di makatugpa ang panalangin ni Lord. Ang overflow, dili nimo ma-experience kay wa may platform nga iyang express. No, hard work is God's covenant for His blessing. Part na sa kasabutan ang hard work. Mo na nga, kung nagkugi ta, nag-build ta home office, nagnegosyo ta or whatever nga business nga imong engage, panalanginan na ni Lord. Blessing. Benefits of hard work. Kung sa may mga benepisyo, kung kugihan ta. Number 1, it is the pathway to promotion. Mo na ang agianan para nga ma-promote ka. Tanan tao nga kugihan, padung gina siya sa promotion. Ang tao nga dili kugihan or tapulan, padung na siya sa demotion. So kung naay ma-promote, dito gina sa mupadulong sa mga kugihan. So kung gusto ka nga ma-promote, magkugi ka. Maningon sa Bible, Proverbs 22:29, ang diligent, skillful nga worker will be promoted. They will serve before kings. Kay skillful, diligent man na siya. So ang diligent, nag-isgot na sa quality and imong quantity or sa imong intensity sa pag-work. At the same time, sa imong skillfulness. So ang hard work, mura na siya yeast, nga ibutang sa pan para mutubo. Kung nakay hard work, mutubo po ang imong destiny. Expand po ang imong boundaries, imong territories. You will be promoted. Kung magkugi ka, kay ang tao, i-promote pa na ni Lord, dili man ka mahimong bukang bibig kung dili ka kugihan. Sa una, wapay mo mention sa imo kung walay significant nga output nimo, imong mga barkada, imong ginikanan, imong best friend, kung wala kay production. Pero kung nagkugi ka, grabe ang mga tao nga, dili mo pansin nimo, grabe mo, kuha na to, muduol na sa imo. Kaya nga naman, nagsugod na magkagbunga. Amen, katong mga tao nga, nag-unfriend sa imo, mag-friend request na po sila. Kaya something is happening sa imong life. So mo na nga pagkugi, whatever nga assignment nimo, nagihatag ni Lord, imong butangan o flavor. Ang butangan imong element nga kugi. Gi-assign ka ni Lord nga mag-martial, magkugi ka nga martial. Himuon mo nga ikaw pinaka-the best nga martial para i-promote ka ni Lord. Kaya ang promotion naman siya agihanan. Para maabot ka sa promotion, muagi ka sa agihanan sa promotion. Kung sa may agihanan sa promotion, ang agihanan niya is diligence, hard work, kugi. Pagkugi. Kung imong income, di ara permi, pagkugi. Pagtuon, i-apply ang instruction sa imong pastor nga magkugi ka para mudako imong ministry, pagkugi. Kaya ang blessing na reason. Walay panalangin maabot o nasipyat pang ning panalangin wala, dili man ni para sa ako ni naabot man. Hallelujah, thank you Lord. Dili na mo sipyat si Lord. Di malas o panalangin or tunglo o panalangin na na-address. Mo nang ingon sa Proverbs nga, ang curse na reason nga nung niabot ang curse. Walay aksidente nga nagitunglo ra kalit. Tunglo mo abot kay naigihimo nga dili mao or naigihimo sa atong mga ginikanan mo niabot ang tunglo sa pamilya, especially kung pa sila or maski kinsa. Kung nahimuon sa ginikanan, normal na mahitabo na sa mga anak kay
under man siya sa covering sa iyang kung mga gagmay pang mga anak. So kung ang amaan po ngalakad sa Ginoo, iyang mga anak panalanginan sa Ginoo, mawala nga tanan na tong action na may corresponding result, blessing or curses. Ay reason. So kung gusto na ma-promote, usa sa mga avenue nga mabot na siya sa atong pagkugi sa atong assignment. Amen? So kung dili ka pwede mingon, ako nang gibuhat ang tanan, nganong di mong gini mo tubo. Wa pa di mo gibuhat ang tanan. Kung gibuhat nimo ang tanan, itubo na. Kay kung gihimo nimo ang tanan, itubo na ka. Na-promote na ka. I-level up na ka. So wala pa kakantigo. Study pa more. Kugi pa more. Kay wala makanabot, nakaibalo ra ka na, pero wala ka nakabot, kay wala na nimo nasabtan. Muna nga, kinahanglan masabtan nimo para imong masinati kung imong i-apply. Butangan nimo ka kugi. Consistency sa pagtrabaho. I declare karon nga tuig magkugi ka. Mas greater pa, 10 times greater ang imong pagkugi para nga i-promote ka ni Lord. Kinsa may ganahan og promotion? Si Lord ganahan siya mag-promote kung imong trabahoon ang imong part nga magkugi ka. Gusto nimo tuldukan ang kalisod sa imong ginikanan. Kung naglisod imong ginikanan o imong mga both sides sa imong mga parents, pwede na nimo tuldukan pinaagi sa kang Ginoong Hesus nga imong i-surrender imong life, mga lagad ka sa Ginoo. Ikaduha, imong i-apply ang pagkugi, hard work, para nga mapiryodan ang kalisod, curse of poverty. Second benefit of hard work, it activates creativity. The more ka nga magtrabaho, the more ka mahimong creative. Kaya mag-under man ang imong huna-huna, kaya ang tinuod nga trabaho, gigamitan man imo panghuna-huna. Amen? So once nga mag-work ka, ma-stimulates ang imong mental capacity, imong creativity. So kung may creativity, na bag-o nga mahitabo, ay nindot nga mahitabo, kay imo manggibutang nga creativity, ang imong assignment. So nindot nga mahitabo, kay na-activate ang creativity sa imong life. Ang creativity mo gawas na kung nagtrabaho ka. Amen? The third, it guards against spiritual emptiness. Kung magtrabaho ka, maprotektahan ka sa spiritual nga emptiness. So, delikado nang wala kay gihimo. Kay mo na ang way nga gusto sa yawa nga wala kay gihimo. Kay mahimo kang asset sa yawa. Asset ko na, that's my boy. Way gihimo. Wa nag-cell group, wa nagtrabaho, that's my boy. So, pinangga ka sa enemy ana kung dili ka magtrabaho. No, the devil tempts man, but an idle man or a lazy man, ang tao nga walang trabaho, he is tempting the devil. Siya ang nag-tempt sa devil na the more mo operate ang devil sa iyong life kay human siya gihimo. Sa mga tao nga walay gihimo nga positive, ang enemy, ang gitempt nila ang enemy, nga ang enemy mo work sa ila. Kaya di man siya mag-operate sa mga taong walay mga lingaw. So, i-anoint ta sa yawa, awa man kay lingaw. I-anoint ta ka. O na imong himuon, nga mga negative, nga mga butang. So, unsa man nga mga areas nga butangan na itong hard work. Number one, work hard on God's Word. No? So, muna ang trabaho. Muna itong itudlo na mag-labor ta sa Word. So, muna ang number one area nga butangan na ito, kakugi. Pagkugi sa pagkubkub sa pulong. Amen? 1 Timothy 5:17, nagingon dire sa New King James Version, let the elders who rule well be counted worthy of double honor, especially those who labor in the Word and in doctrine. So, kaning mga elders mo na itong mga pastors, mga spiritual leaders, they are the people who labor in the Word. So, mo na yung mga tao nga makapa-bless sa ato, maka-empower sa ato, mga tao nga mo labor. Pero dili lang elders ang dapat mo labor, kitang tanan mo labor because we live by the Word of God. Labor means nag-meditate ka ba, nagbasa ka, nag-meditate ka, gipangita ni mo imong kaugalingon sa pulong sa Ginoo. Hantod makita ka. Kaya hindi ni mo makitaan, di man ma-activate ang faith, o di ni mo ma-locate imong kaugalingon sa pulong sa Dios, dili ni mo ma-develop ang imong faith. Imo man ang responsibility, ato ng responsibility tanan, nga mag-build sa atong faith. So, muna, mag-build atong faith by laboring on God's Word. Amen? 2 Timothy 2:6, nagingon diyan nga, the hardworking farmer will be the first to eat its fruit. So, ang hardworking farmer, mo na una makakaon sa iyang
gitrabaho, iyang gikugihan og trabaho. So ang person nga nagkugi o pangubkob sa pulong, siya ang una mismo makatilaw kung unsa ang epekto niya nga pulong. No, so mao nang number 1 natong himuon para nga ma-build ang atong spiritual life. Ang pinaka-importante sa atong kinabuhi ang pulong sa Ginoo. Mo na magkugi ka o build, mag-labor ka sa pulong. Para kung nag-labor ka sa pulong sa Ginoo, na mahitabo sa imong life kay ang pulong sa Ginoo, mao man ang iyang gahom. So once nga na-build ang imong faith, kung naa na kay faith, mo na ingon sa Bible, blessed is she who believes, for there shall be a performance of things which were told her from the Lord. Blessed is she who believes, for there shall be a performance. Once nga nanay belief, nanay faith sa atong hearts, sa iyang pulong, kanayang pulong mo ma-perform na sa atong lives. So, walay tao nga, walay tinuod nga faith, nga walay performance ni Lord sa iyang life. Mao na nga, ingana ka-importante ang faith sa atong life. Kini nga butang imo ning i-build. Nagakub-kub ka sa pulong sa Ginoo sa area sa finances. So nakasabot ka, ang tithing is very important. So nanay faith nimo. So ang blessing sa tithing matugpa na sa imong life. Karon nakasabot ka nga ang hard work, magnegosyo giday ko, magkugi giday ko. Kay dili pa nananginan ni Lord ang tapulan. So na-build imong faith niya na. Then first fruit, na day blessing overflow ang first fruit. So na-build imong faith niya. So once faith is alive, grabe na ng performance ni Lord. So, work hard on God's word. Kaya ang tao nga hard work, diligent sa pulong sa Ginoo, pagtrabaho sa pulong na Ginoo, nagay mahitabo sa iyang life. Walay tao nga mag-encounter sa word that will remain on his level. Ma-change gid siya. Kaya ang pulong gahom sa Dios. Second area nga atong trabahoan ug maayo, butangan natong hard work or diligence. Number 2, on yourself. No, develop yourself. So, mo ni pinakadako nga investment according to Warren Buffett nga ang pinakadako nga investment nga imong mahimo is the investment for your own development. Dili sa stocks, dili sa real estate. Ang pinakadako nga investment nga imong mahimo is the investment for your personal development. Nga mag-develop ka sa imong kaugalingon. Mo-grow ka. Muna ingon nato, no, what you are looking for is also looking for you, but the upgraded version of you. Kung gusto ka o nindot nga sakyanan, i-upgrade ang imong home office. I-upgrade imong ministry. Kaya kung unsa imong gi-desire, nag-desire po na sa imo, pero sa imong upgraded version. Kung ang imong level, less than 100,000 pa, dili ka mo attract sa tag 3 million nga sakyanan. Kaya di makaka-afford. Dili ni mo siya level. So, dili na madaog prayer ra. Dili na madaog prapisay lang. Trabahoon mo na nga mabot ka niya nga level. I-upgrade ni mo imong kaugalingon. Ma-upgrade ka sa imong kaugalingon, normal na siya nga mabot. Kay tanan nga mga butang, mo-attract na kung unsa ang imong level. So, sa mga itong himuon, i-develop imong kaugalingon. Para ma-attract ang 144, then i-build imong level nga, tam 144 ka. Butangan imong diligence. Nga i-develop ni imong kaugalingon, nga mabot ka na nga level. Kaya kung mabot ka na nga level, normal na nga mo tugpa ng mga blessing nga para diha nga level. Ang blessing na i-address mo na nga kinanglan, mo na ang imong level kay mo man ang address sa blessing. The third, work hard on your life's pursuits. Trabaho ang imong assignment. Number 1, sa itong naon, trabaho nimo ang God's Word. Work hard on God's Word. Number 2, work hard on yourself. Personal nimo nga development. Number 3, work hard on your assignment. Life's assignment. So, sa may assignment nimo, kana imong ministry. Mo na pero nga number 1. Secondary ra ng ministry. Imong ministry unahon. Mo na ang imong butang kakugi. Amen? Dili ka kugi una sa kwarta, kugi ka una sa ministry. Para pag mubalik na ka sa Ginoo, pangutanon man ka sa Ginoo, sa may imong gihimo sa kalibutan, napakay nadala sa Ginoo, ningon man ko nga, go and make disciples. Go to the ends of the earth and make disciples. Pila man ka disciples imong na-develop. So mo na pangutanan ni Lord. Dili, number 1, imong business. Number 1, sa imong assignment. Kitang tanan, parehata assignment, to win souls and make disciples, to produce leaders.
Mo na imong trabahoon. Og maayo. Mo na yung pinaka number 1 yung mga priority sa imong life. Kaya that's the very reason nga nung buhay pakakaroon. Dili tungod kay nakay trabaho. Dili tungod kay nakay pamilya. Number 1, tungod kay nakay assignment. So mo na imong butangan o value number 1 niya. Dili lang i-value, kundi imo nang butangan og diligence. Nga ma-deliver nimo ang assignment nga gihatag ni Lord sa imong life. Imong mahatag ba? Mo na nga karon nga year, magkugit ta. Kung wala pa ka na-complete og 12 ka disciples, magtuon ka nga mag-develop nimo imong self ka. Kantigo ka mag-win og tao. Grabe, kantigo ka create og kwarta, 100,000, 1 million, then dili ka ka-win og tao sa Ginoo. Balik ka sa basic, sa foundation sa imong life. Amen? So let's pray. Father God, Lord, thank you sa word nga among na-receive karon. We pray, Lord, nga mo sink ni sa among hearts, nga mahimo ming makugian, Ginoo. Lord, sa tanan nga aspect sa among life, labi na sa pagkugi, Lord, sa pag-labor sa word. Lord God, ikaduha sa among pagkugi, sa pag-develop sa among mga kaugalingon para mahimuming effective, Ginoo, nga mga servant nimo, Lord. And labaw sa tanan, Ginoo, magkugi mi, Lord, sa pag-fulfill sa among mga assignment. Thank you, Lord. We give you praise and glory in Jesus' name. Amen and amen.